At lahat ng pangailangan mo ay meron na. Amen. Itong damit ko ngayon, may demo to eh. Lahat ng ito, nasa loob mo na. Pinalabas lang ni Lord para makita mo. Okay. Lahat yun, nasa loob mo na. Nung tinanggap mo si Jesus sa Christ sa buhay mo. Kailangan mo ng sapatos ko. Walk by faith, not by sight. Kasi hindi mo siya nakikita in the natural. No? But we need to walk by faith. I think yung baby pwede na doon sa taas para di tayo madidistract. Magtiis na lang konti muna. Kaya na niya doon sa taas. Para mag-zero kids tayo talaga dito sa loob. Okay pa siya nang maliit pa, pero yung hindi na control, makakadistract na kasi, pati sa akin at sa paligid. Okay? Kasi kailangan nating mag-take off. Amen. At train lang yung bata sa taas. Matitrain din yan sa taas. Okay. Tingnan natin yung topic natin ngayon is, you know what? If ang sinabi ni Lord, faith please God. Walang iba. Pananampalataya. At binigyan tayo ni Lord ng pananampalataya. When we receive Jesus Christ as our Lord and Savior, sinabi niya, He gave us a measure of faith. Ngayon, nasa sa atin yon kung ang faith na yon ay padadamihin natin. Kasi from faith to faith, grace to grace, and glory to glory. So the more yung faith mo mag-increase, the more na ma-increase yung grace ni Lord, the more ma-increase yung manifestation ng kanyang glory. So depende po talaga sa atin yon. No? God giving us a measure of faith. At yung faith na binigay ni Lord sa atin, hindi nang gagaling sa atin, galing kay Lord. No, yung faith na meron tayo, kay Lord talaga yung faith. The same faith nung nilikha niya ang creation. No, nung nilikha niyang creation, the same faith that we have. Okay, tingnan natin sa Hebrew 11 verse 6. Pag-aralan mo natin faith kasi yung kailangan talaga natin. Kaya minsan sumisimplang tayo kasi nga dito tayo nagre-rely sa sense knowledge natin. Yung faith talaga nandito sa heart. Sinabi, but without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is. Sino ba talaga siya? Ito siya. He's Jesus. He's the author and the finisher of our faith. He is our Lord. Name it. He is our provider. He is our healer. Amen? That we must believe that He is. He is the healer. He is God. He is the Savior. He is. And that He is a rewarder of those who diligently seek Him. If we diligently seek the Lord, He will reward us. Amen? So, di ba sa school, ang ginagawa ng mga estudyante, talagang diligently mag-aaral kasi they want magkaroon ng reward. Di ba? Tapos may target sila kung anong gusto nila mag-highs o mag-top talaga. Kaya ganun din yung effort na ginagawa nila para ma-attain nila yun, yung reward na yun. Kapatid, education yun, dito yun sa mundo, lalo na kay Lord. Na hindi lang yung reward na temporary. This is eternal. Ma-enjoy mo ngayon, ma-enjoy mo pa doon sa langit. So dapat, kung ganun yung effort na ginawa natin, nag-double time, walang tulugan, talagang lahat ng requirements pinapasa, lahat ginagawa talaga para makuha lang yung reward. And at is temporary, how much more kung kay Lord, na hindi siya temporary. Di ba? It is eternal. At ngayon ma-enjoy mo na hanggang pagdating ni Kristo, hanggang doon na tayo sa langit. Tignan mo, but without faith, it is impossible to please Him, for he who comes to God must believe that He is, and that He is the rewarder, a rewarder of those who diligently seek Him. He is a rewarder. Doon tayo mag-focus sa reward. Kasi yung mga estudyante, saan yung nagpo-focus sa reward? Kahit yung mga empleyado, saan nagpo-focus sa reward? Lahat, mga athletes, saan nagpo-focus sa reward? Dapat tayo din magpo-focus tayo sa reward. Na hindi nanggagaling sa tao, kundi nanggagaling mismo sa Diyos. Pero bakit pagdating sa spiritual life natin, hindi tayo ganun ka-diligent? Bakit pagdating dito sa natural things, ganun tayo ka-diligent? May mga taong diligent maglinis ng bahay, araw-araw nagkukudkud. Pansin nyo? Pero pagdating sa spiritual life, bakit hindi ganun ka-diligent? Mayroong konting dumi sa loob, ayaw linisin. Pero pagdating sa bahay,
o anumang mga bagay, diligent. Examine nga natin yun. Kasi mag-2026 na tayo eh. Malapit ang darating si Kristo. Tapos hindi pa rin tayo natututo. At sinabi ng Panginoon, God will come quickly and He will bring a reward. Pagdating ng Diyos, ano bang reward na bibigyan niya sa atin if we are not doing diligently what God has called us to do? Pag mayroong mga assignment, hindi tayo nagiging... Pag mayroong assignment sa Biblia, pag mayroong assignment sa church, hindi diligent na ginagawa. Pero pagdating sa school, hindi mo maawat-awat. Kasi diligent na gagawin. Kasi gusto nila ng reward. Amen? Ano ba talaga yung gusto natin? Faith pleases God and bless us. Faith pleases God and bless us. Kaya kung gusto natin ma-enjoy natin yung blessing ni Lord sa buhay po natin, be diligent to seek Him. Be diligent to do what He called us to do. Be diligent to obey. God will reward us. God will bless us. Kasi sa totoo lang, pinagpapala na tayo ng Diyos. When we receive Jesus Christ as our Lord and Savior, we are already blessed. We delivered. We are, kay ano sa Colossians, thanks be to God because He qualified us to be a partakers. We are already qualified to be a partakers. And God said, He delivered us from the power of darkness. He redeemed us from all the curse of the law. We are already blessed. Pero mangyayari lang yung reward na yun kung tayo po ay lumakad sa pananampalataya. Faith pleases God because God wants to move in our lives, and it's our faith that invites Him and allow Him to move. Kasi kung walang pananampalataya, hindi siya makapag-move sa atin. Gusto niya, yung grace, piniprepare na niya lahat, pero hindi mo siya, hindi ba kanina, come. Di ba? Focus your eyes on Jesus because He is the author and the finisher of your faith. Everything has already prepared. Said, pero kung hindi tayo, wala tayong pananampalataya, kapatid, hindi natin ma-receive yun. Hindi natin ma-enjoy yung plano ni Lord kasi si Lord ay magmo-work lang kung mayroon tayong pananampalataya. God is a perfect gentleman and He won't work in our lives uninvited. So yung faith natin, yung mag-cause na mag-invite na si Lord ay mag-move sa buhay po natin. Our faith open doors to God to move and work for us. Our faith. Our individual faith. Di ba yung babaeng dinudugo, anong sinabi? Mahawakan ko lang yung laylayan ni Jesus. Gagaling ako. Anong nangyari? Nag-open yun ng door para yung power ni Lord magfo-flow sa kanyang body. At siya ay gumaling. God only move in response to faith. God's power meets your faith. Yung faith is lagi ko sinasabi na para siyang plug. Once na pina-plug mo yun, then power of God flows. Amen? And praise God. How faith comes? Faith comes from hearing and hearing the word of God. Ano ba yung pinapakinggan natin? Because what you heard, that's what you have faith. That's what you believe. Sige, tignan natin sa Romans 10:17. Hallelujah. So then faith comes by hearing and hearing by the word of God. Okay, 25 na ngayon, last Sunday. Ngayon, mayroon na kayong naririnig sa 2026. Ngayon, kung pangit yung naririnig mo sa 2026, pagkapatid, yun ang paniwalaan mo, pangit talaga ang mangyayari sa iyo sa 2026. Kung titingnan mo ang mundo, pangit ang nangyayari, ang daming kalamiting nangyayari sa 2025, yun ang lagi mong pinifeed sa isip mo, yun lagi pinifeed mo sa tainga mo, yun yung nag-register sa mind mo, yun ngayon sa puso mo, kaya yung image mo, ganun na nangyayari. Kaya pag punta mo sa 2026, yun pa rin ang iniisip mo. As a thing in his heart. That's who he is. Pero, kung nakafocus ka sa salita ng Panginoon, binababad mo ang sarili mo sa salita ng Panginoon, puro mo narinig yung pangako ni Lord, puro mo naririnig yung
goodness, Lord, sa buhay mo. Ngayon, pagpasok mo sa 2026, you are excited. Alam ko, maganda ang mangyayari. Because that's what you believe. That's what you keep on hearing. Faith comes into your heart as we hear God's word. Faith comes into your heart as we hear God's word. Hindi dito sa isip. Pag ang pananampalataya, nasa isip lang, ang tawag doon ay sense knowledge. That's why there's no power. Paano mo malalaman yun na walang power? Pagdating ng challenge, lupay-pay ka because there's no power. But faith comes in the heart. Once it is in the heart, there's power. Hallelujah. The faith that comes into our hearts must be released if for it to do us any good. Kasi kunyari yan, dumating yung faith, nakikinig ka, tapos na-establish yung faith, nag-sink in na dito, narinig mo na. Once na release mo yun, through your faith, there's power. Kahit na dumating yung pananampalataya, pero hindi mo siya ni-release through your word, it will not make any good to you. Because the operations of faith is you believe, you speak, and you act. Amen? Hindi siya mangyayari kung hindi mo siya i-release. Hindi siya i-release through your thinking. You have to release. Faith must be released through your word. You speak the word. You speak the word. Anong word? What you heard from God. Amen? Kung na-establish tayo, my God will supply all my needs according to His riches in glory. Yeah, my God will supply. Thank you, Lord. Walang supply nakikita mo sa natural, pero you heard it from the Lord. The word is in your heart. You have faith on that. Philippians 4:9-10. Instead you say, no money, you always say, my God will supply all my needs according to His riches in glory. My 2026 is a good year. Maganda ang aking buhay sa 2026. I have everything in 2026 because why? I heard it. And I saw it in the Bible. Now you're creating an image. You're putting a picture in your image, what you have in Christ. Faith is acting like the Word of God is true. Faith is acting like the Word of God is true. For example, may babayaran ka, wala kang pera, and you have faith that God will provide all your needs, and you have faith, God said He will pay all your bills. Father, in Jesus' name, I thank you, Lord. I call my bill paid in Jesus' name. I call all my bills paid in Jesus' name. You believe? Kaya yung power talaga ng obedience. Kasi pag hindi ka mag-obey, you cannot boldly say that my God will supply all my needs. You cannot boldly say, I call my bills paid. Wala kang backup. Nakuha natin? Wala kang backup kasi hindi mo ginagawa yung hindi ka nag-obey kay Lord. Ito yon. Ang pag-obey natin kay Lord, yung po yung magbibigay sa atin ng confident. To receive. To claim what we have in Christ. Kahit na alam mong anong meron ka na kay Lord, pero pag hindi ka mag-obey, hindi mo din yun ma-enjoy. Amen? Okay. Mayroong illustration. Ang faith is chessboard. Diba? Kalaro mo si Lord. Pag move ni Lord, move ka. Ulit move. Pero pag hindi ka mag-move, or kunyari si puti, si itim, laging una si puti, di ba? O kunyari ikaw puti, move ka. Move si Lord. Move ka ulit. Pag hindi ka mag-move, hindi din si Lord mag-move. So your faith will cause God to move. So God is waiting for us. We're not waiting for God. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Ha ha. And then what else? Okay.
whatever you say, for example, healing, release your faith through speaking God's word over your body. I am healed. I am healed. Ate Ana, halika nga, Ate Ana. May testimony si Ate Ana eh. Halika. May testimony siya kay Elijah. Okay. Si Elijah mayroong problema physically. Halika. Bata yun ha. Kaya ang aming Kingdom Kids, power yung aming kids. Ano yung kante kagabi niya? Nagtatangs. Okay. Si Elijah, mayroong problema si Elijah sa kanyang, sige, si ate, nanay kasi ito eh. Ay, Faith yun, faith. Sige. Testify mo yung nangyari. ayun, habang lumalaki si Elijah, napansin namin. Oo, sige. Napansin namin na yung itlog niya, hindi talaga siya pantay. Yung isa malaki, yung isa maliit. Tapos, pinababayaan lang namin habang lumalaki kasi sabi nila, bumabalik daw. Tapos, ito lang this year, talagang sobrang lobo talaga yung ano niya. Tapos umiyak na yung bata kasi in pain na siya, di ba? Masakit na daw. Mama, masakit na. Parang iniingatan namin kasi kahit baka anong galaw niya, pumutok talaga. Tapos yun, kasi sobrang laki talaga niya. Tapos, dinala namin sa hospital. Kasi before, dinala na namin siya. Pero, yun nga, na bumabalik daw. Pero, nung time na sobrang laki niya na talaga, binalik namin sa hospital. Sabi, kailangan na daw operahan. Kasi, yung age niya, lagpas na doon sa parang na cycle na babalik daw talaga yung sa normal. So, kailangan na operahan daw doon. Tapos, nade-delay kami sa doktor. Kasi yung schedule. Tapos, ito lang, this month lang ng December, nag-declare si Pastora ng healing. Tapos yun, inano ko yung healing kay Elijah. May lay hands dito, sinabi mo? Nung una, Pastora, declare ka ng healing congregation. I-receive ko yun. And then, next Sunday, may lay hands. Tapos, nung time na yun, habang nilayhan si Elijah, tumakbo ko dito. Tapos, nung nilayhan siya, nag-speak din ako ng healing doon, nung time na yun. Tapos, ayun, lagi ko lang sinasabi sa bata, magaling ka na. Kahit malaki yung niya, kahit nararamdaman niya, kasi na siya kumbaga dala-dala niya eh. Sabi ko, magaling ka na, pinagaling ka na ni Jesus. Sino si Jesus? Si Lord. Magaling ka na. Yun yung niya. Kahit sinasabi niya, yung itlog ko, pero maliit na, yung ganon. Yung ini-speak niya until one day, napansin namin, bumalik sa normal. Tapos, inobserbahan ko, 2 weeks na. Nagpantay na talaga yung dalawang itlog niya. So, praise God kasi hindi na namin siya pa-operahan. Okay, ito yun faith Ang sinabi mo, magaling ka na. Yung faith, magaling na. Pero sino nagsabi, maliit na yung itlog ko? Si Elijah. Siya. Kahit malaki pa, maliit na. See? His word. Malaki pa, pero sabi niya, maliit na yung itlog ko. Maliit ng itlog ko. Then one day, nakita nga nila, maliit na. Nagpantay na. That's faith. Di mo sasabihin yung sitwasyon. Sasabihin mo anong gusto. Wala namang magaling na hindi papantay. So yung bata, sinabi niya mama niya, magaling ka na. So yung bata, 3 years old. So, alam na niya kung ano yung galing. Diba? Pag magaling, maliit na. Kasi nakita niya, hindi siya pantay talaga. Malaki. Kita naman talaga, parang itlog na, manipis na nga yung balat eh. Yung bata, naniwala siya na magaling na, pero yung imagination niya sa galing, yung belief niya yung picture niya sa galing is maliit. Kasi believing is a picture eh. So hindi siya, malaki pa. He keep on hearing. Magaling ka na, pinagaling ka na ni Lord. So yung bata, nag-pick up ng bata, nakuha niya yung picture, ano ba yung magaling? Maliit. So hindi niya sinabi, magaling na itlog ko. Hindi. Ang sinabi niya, yung
maliit na ang itlog ko kasi nga, yung nga talag yung galing. Nakuha natin? Tama yung response ng bata. Yun yung po yung pananampalataya. Kasi minsan sinasabi, magaling ka na, pero hindi mo talaga sinasabi, ano ba yung gusto, ano ba yung picture ng galing? Yung bata, nakuha niya anong picture ng galing, maliit na. Maliit ng itlog ko, malaki pa nga eh. Maliit ng itlog ko, maliit ng itlog ko. Kasi gusto niya talagang magaling. Yun yung tamang pananampalataya. Kingdom kids yun eh. Para yung turo dito eh. Kuha niya. Kaya maliit na nga talaga. Ngayon, tanong niya siya, saan napapagaling siya? Si Lord. Kasi yung narinig niya. Magaling ka na. Pinagaling ka na ni Lord. Pero tingnan yung bata, maliit na yung itlog ko. Siya mismo nag-declare. Speaking. He believed, he declared. Anong dineclare niya? Yung result. Yung result. Maliit na yung itlog ko. So, ganun din sa finances. Bayad na ang bills ko. Bayad na ang bills ko. Bayad na ang bills ko. Nakuha natin, yung mga needs natin, nung sasabihin natin, kung ano yung gusto, ano yung result. Yun ang sasabihin. And glory to God, 2 years na. 2 weeks na. As in, pantay na talaga yung bata. Thank you, Ana. So, di ba? Illustration, yun yung demo. Sinabi ng nanay, magaling ka na, nakuha ng bata, maliit na. Na-picture niya, anong isura ng galing? Maliit. Kaya tama yung declaration niya. Maliit na ang itlog ko, maliit na ang itlog ko. Then the word become flesh. That's faith. You will have what you say. You will have what you say. Amen? Hallelujah. So faith is an act, not a feeling. So act like you're healed. Maliit na ang ginawa niya. And thank God for your healing. Regardless of what you may feel or see. Faith believes what God says. Okay, faith believes what God says. Yung ginawa ni Elijah, naniwala siya sa sinabi ng mama niya, magaling ka na, pinagaling ka na ni Jesus. Kaya yung confession na, maliit ang itlog ko, maliit ang itlog ko. Ang cute, di ba? So yun yung faith. God's power will meet us when we act in faith. O yun yung ginawa ni Lord kay Elijah. And we must act again and again until we see the manifestations of what we're believing for. Si Elijah, hindi siya naging consistent siya hanggang isang araw. Sino nakadiscover, Ana? Siya? Siya mismo nakadiscover. So yung faith, yung belief ng bata. No, na siya mismo nakaka-discover na maliit na nga yung itlog niya at lagi siyang napapasalamat sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. So faith is an act, it's a lifestyle. Faith is visible through our action. And Jesus must see our faith. And then real faith doesn't quit when it meets obstacles. Anong ginawa ng real faith? It bypasses them and it keep laying hold on the promises of God hanggang makikita yung manifestation. Kaya pag hindi nagwe-wave tayo, no, yung narinig natin kay Lord, hindi natin consistent talaga siya sinasabi hanggang makikita nating manifestation, dili talaga siya mangyayari. So dapat we keep on saying what God says until we see the manifestation. Amen. Hallelujah. So whatever God has called you to do in your life, you're not gonna do it apart from faith. So kailangan talaga, ano ang pinapagawa ni Lord sa atin, kailangan talaga natin ng pananampalataya. Amen? Hindi pwede tayo mabubuhay sa mundong ito na walang panampalataya. Okay, mabubuhay ka, pero hindi mo ma-enjoy talaga ang maganda ang buhay. Kasi yun lang talaga ang kailangan natin gawin dito. Okay, tingnan natin sa Galatians 3:11. Ay, Romans 1:17 muna. Mag-establish tayo dito. Hallelujah. Yung ating lifestyle talaga na huwag tayong gagalaw pag hindi mo alam na hindi yun ang pinapagawa ni Lord sa buhay po natin. For in the righteousness, balik tayo sa 16. Sa 16. Kaya ako nakakaroon ng ganitong topic. Ito kahit sa nag-impact sa akin nung Sunday. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes. For the Jew first, and also for the Greek. Next.
For in it, the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. We need to live by faith. Hindi talaga in the natural realm. We need to live by faith. Yung faith ay hindi mo siya nakikita, wala kang nakikita in the natural. No, laging opposite sa natural nakikita natin. Ang faith. Galatians 3:11. Tingnan natin sa Galatians 3:11. Hallelujah. But that no man is justified by law in the sight of God is evident, for the just shall live by faith. So ngayon, magdesisyon tayo na talagang mamumuhay na tayo ngayon sa pananampalataya. Tatawid tayo ng 2026 na mayroong pananampalataya doon sa salita ng Panginoon. Hallelujah. Ang pananampalataya natin ay hindi yun sa pinapaniwalaan natin, kakayanan natin, kung pananampalataya natin ay dapat nakabase sa kanyang salita. Hebrew 10:38. Tignan natin Hebrew 10:38. Hallelujah. The just shall live by faith. Now the just shall live by faith. But if anyone draws back, my soul has no pleasure in him. Kasi di ba, the just, only place God is our faith. So kung mag-draw back tayo doon sa ating pananampalataya, hindi yun nagbibigay ng kaluguran kay Lord. Hebrew 2 verse 4. Hebrew 2 verse 4. Hallelujah. God also bearing witness both with signs and wonders, with various miracles and gift of the Holy Spirit according to His own will. Hebrew 2 verse 4. Ay, Habakuk pala, sorry. Habakuk, the just shall live by faith. Di ba? Hallelujah. Behold, the proud, his soul is not upright in him, but the just shall live by his faith. Amen. So we should be quick to embrace the reality that we are the just. Just ka. Kaya kung just ka, kailangan mamumuhay tayo sa pananampalataya. Amen? Na-justified tayo sa pamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo. Naging matuwid tayo dahil sa ginawa ni Kristo. Tinanggap natin yon. Kaya now we are righteous, we are just, we live by faith. Amen. Hallelujah. Okay, what else? Living by faith is a lifestyle of learning to respond to what He has already said and what He is currently saying. Ano ba talaga yung faith? Faith is certain, faith is sure, faith is confident, faith is our response to what God said. Faith is our response to what we hear from the Lord. So yun yung faith. Amen. Ang totoong pananampalataya is sinusunod mo yung sinasabi ni Lord sa iyo. Once narinig mo yon, confident ka na. Okay, Lord. Okay, Lord. Go na tayo dito, Lord. Okay, Lord. Kasi mayroon siyang peace, mayroon siyang joy. Hindi ko talaga yan makalimutan. Way back 2021 pandemic ma. Ay, 5 years na pala sa sasakyan ko. Hindi nag-drive. By faith yun, kailangan ko talaga matututo mag-drive kasi hindi pwedeng hindi ako matututong mag-drive. Kailangan ko talaga. Meron akong fear sa pagdadrive. In-overcome ko yon. So, I release my faith. Ang ginawa ko, ito yung faith. Ang ginawa ko, I act as the word of God is real. Nag-drive ako, no, I know how to drive. I rebuke spirit of fear. Alam ko paano mag-drive. Alam ko, kaya ko mag-drive. Alam 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 ko mag-drive. Hindi lang yun. Alam ko mag-drive. Alam ko mag-drive. Pagkatapos ngayon, nag-enroll ako dahil alam ko mag-drive. Alam ko mag-drive. Alam ko mag-drive. Tapos, unti-unting nawala niyang takot. Pagkatapos din, nag-drive ako. Alam ko mag-drive. Alam ko mag-drive. Alam ko mag-drive. Alam ko mag-drive. Eto na, natututo na akong pag-drive. Pagkatapos, papunta dito sa Bulacan, hindi ko kaya. Samahan mo muna ako. Samahan mo na. Unang pasok ko lang sa EDSA, talaga naman, parang may yellow dito sa kamay ko eh. Alam ko mag-drive, alam ko mag-drive, alam ko mag-drive. Sige, samahan mo muna ako 2 beses. Ako 2 beses. Kunin ko lang, magkaroon lang ako ng confident. Confident kasi alam ko faith is confident. Magkaroon na akong confident, go na ako, by faith na ako tatakbo. O pangalawa, nagkaroon ako ng confident. O, alam ko by faith na ako. Kasi alam ko faith is confident.
So nagkaroon ako ng confident na kaya ko na mag-drive pang Cavite papunta dito. Kasi ibang lugar, wala talaga akong pananampalataya doon kasi wala akong confident. Now I know what is faith. If I am confident, I am in faith. If I am not confident, I am not in faith. If I am not sure, I am not in faith. So hinahanap ko muna yung magiging sure ako sa ginagawa ko, magiging sure ako sa decision ko. Ayoko nang dadalawang isip ako kasi pag nagdadalawang isip ako, I am not in faith. So kung gagawin ko yon, I'm not walking in faith. I'm not doing in faith. So the end result, pangit. Kasi hindi yun. Ako na yun. So yun nakakatulong sa akin. For me, what is faith? For me is confident. For me is sure. For me is certain. So pag certain na ako, pag sure na ako, pag confident na ako, I know that I am doing it by faith. Kaya nakikita ko na ngayon ang result. Amen? So wag tayong basta-basta, alam ko, hindi. Check. Are you confident? Tapos pag nagdadalawang isip ka, okay, hindi to. Dalawang isip ko, hindi to. No, hindi to faith. Hindi to faith. Tigil muna. Antayin ko muna. Kaya talaga pag in faith ka, hindi ka rush. Hindi ka nagmamadali. Kasi hahanapin mo muna talaga yun. Mayroon ka na ng pananampalataya. Confident ka na, secure ka na, sure ka na ito yung direction mo. Ito yung gagawin mo. Amen. Hallelujah. So faith is a response. Faith is your response to what He has said and to what He's currently saying. Ano ba yung laging sinasabi ni Lord? Ano bang laging sinasabi ni Lord? Okay, Lord, ano bang turo ko ngayong patapos na? I keep on hearing faith. I keep on hearing, kahit saan ako pumunta, faith. Okay. And then nagkaroon ako ng confident. Okay, faith, turo natin. Nakuha natin, ganun lang siya kasimple. Kaya kailangan tayong matututo. Okay? Yung anong lagi mo naririnig, kahit sa giving. Okay. For example, may giving. Tapos narinig mo. Pag hindi na siya consistent, okay, hindi 'yon. Kung consistent 'yon na wala ka ng peace, kay Lord 'yon. Go ka na. Nakuha natin? So yun yung faith. Yun ang gusto ni Lord na lakaran natin. Paano tayo lumakad kasama siya na mayroong pananampalataya? It's our response. Faith is the only way to please God. Having church doesn't necessarily please God. But faith pleases God. So kahit nandito ka sa church, kung wala ka man ng pananampalataya, it doesn't please God. Amen? Yung lagi kong sinasabi sa inyo din na mas madaling i-please ang Diyos kaysa tao. Ang tao, lahat ng ginagawa mo, may masasabi pa. Kay Lord, sundin mo lang sinasabi niya, nakangiti niya sa sayo. May reward ka pang marireceive sa Kanya. Amen? So there's no other way to please God but to please Him by faith. So His commandment is not a burdensome. Sinabi niya, naman mahirap talagang commandment ni Lord. 1 John 5, 3-5. Hallelujah. Hindi madali, hindi mahirap. Pag-open lang yung heart natin. For this is the love of God that we keep His commandments, and His commandments are not a burdensome. Hindi mahirap sumunod kay Lord. Okay, alisin nyo yon. Marami kasing nagsasabi kasi, naririnig nyo, ay talaga mahirap. Pag sumunod talaga kay Lord, ganun talaga, ganun talaga. Kung yung paniwalaan mo, hindi ka talaga makasunod. Amen? Pero kung itong sinasabi ng Biblia, hindi mahirap sumunod kay Lord. Hindi mahirap. Sinabi ng Panginoon, John 14 verse 14, if you love me, you will obey my commandment. Lord, I love you, I will obey my commandment. You know what? You just put the word in your mouth. Kasi pag hindi mo siya ilagay sa bibig mo, di mo talaga yun magagawa. Okay, you heard, you believe, you speak. Hanggang ma-establish yun sa heart mo, ando na, yung body mo sumunod na sa Kanya. Okay, so yun yung pananampalataya. Okay, so for whatever is born of God overcomes the world. This is the victory that overcomes the world, our faith. Ngayon, pupunta tayo ngayon sa 26. Ngayon, kung hindi ma-establish yung pananampalataya mo kay Lord, kung hindi ka marunong mag-respond sa salita ng Panginoon, you will not overcome. Nakikita natin, even sinabi ng Bible na yung taon natin, yung palapit ng Panginoon, nagiging worse na ang mundo. Talagang pa-worse ang mundo. Kung tayo po'y mamumuhay ayon sa pattern ng mundo. Kung mamumuhay tayo ayon sa pattern ng mundo, talagang pa-worse. Pero kung tayo po ay mamumuhay ayon sa pattern ng Diyos, maganda ang buhay. Nasa atin lang yun. Kasi may pattern si Lord sa atin. Mayroon tayong ipa-follow. Mayroon siyang word. Mayroon tayong guide. Mayroon tayong manual. Mayroon tayong GPS. Mayroon tayong Holy Ghost. So kung marunong tayo apply yung mga bagay na yon, hindi tayo mahihirapan. Amen? His commandments, His word, His ways are not
burdensome because they work. Faith works, word works. Tandaan natin, faith works all the time, word works all the time. Yung demonstration ni Lord kay Elijah. Bata yun. Magsalita, hindi ka marunong magsalita. Pinapakanta namin kahapon, ewan ko, nagtatangs. Pero kuha niya ang tunog. Amen? Graceful siya. Kapatid, yun din yung kailangan ni Lord. Yung pananampalatayan natin, masarap sa taingan niya kahit hindi kanya maintindihan. Pero pag mayroong pananampalataya, wow, it pleases Him. Kagaya yung dalawang bata kahapon, sa birthday kasi nila kahapon, mayroong instant surprise yung dalawang singers nating malilit, si Elijah at kasi nag-concert silang dalawa. Di mo maintindihan, up lang. Pero, anong ginawa natin? Di ba? Ang saya-saya natin. Kasi seryoso yung mga bata eh. Confident sila kahit di nila alam yung lyrics. Ganon din si Lord. Pag confident ka, natutuwa si Lord. Pag sure ka, natutuwa ang Diyos sa'yo. Kahit hindi mo alam. Kahit hindi mo alam, pero confident ka na alam mo. Confident mo na kaya mo. Confident ka. Natutuwa ang Diyos. Bakit? You are not relying on your ability. You are relying in His ability. That will bring glory to the Lord. That's why it pleases Him. Amen. Hallelujah. His commandments overcome. His ways are winning ways. Kingdom ways are winning ways. So ano yung kingdom? Winning ways. The kingdom of God is within us. So kailangan natin ng kingdom word. Wow! Pagkatapos ina-apply natin yung kingdom word doon sa kanyang kingdom ways, wow! Maganda ang buhay! Hindi siya complicated. Ha. Faith overcomes the world. Kahit i-picture mo ngayon, kahit nakapikit ka ngayon, imagine mo yung 2026 mo, depende yun sa imagination mo ngayon, kapatid. Promise. Sige, subukan mong magpikit ka ngayon. Pikit tayo lahat. Tapos i-picture mo yung 2026. Iba-iba ngayon ang imagination natin. Iba-iba yung na-picture. Kung ikaw ay sumunod sa Panginoon, nakangiti ka, wow, maganda ang aking 2026. Pero kung hindi ka sumunod sa Panginoon, wala kang pananampalataya doon na maganda ang 2026 mo, hindi mo makikita yun. That's believing. That's faith. You see now before you see the manifestation. Amen? Ano ba yung nakikita mo sa 2026? Napipicture mo na yun. That's your vision. Ano ba yung gagawin mo sa 2026? Mayroon ka na bang nakikitang gagawin mo sa 2026? Mayroon ka na bang nakikitang maganda ang 2026? Kung wala yun, kailangan mo ng panampalataya. Balik ka uli kay Lord. Lord, show me. God said, balik ka sa anong sinasabi ni Lord. Pag bumalik ka doon sa anong sinasabi ni Lord, ilagay mo yun sa bibig mo, i-meditate mo yun, pagkatapos ngayon hanggang magawa mo yun, and then you will make your way prosperous. Sa Joshua 1:8, hindi siya automatic, may tatrabahuin tayo. Amen? Hallelujah. Balikan na nga natin yun. Joshua 1:8. Joshua 1:8, verse, this book of the law shall not depart from your mouth. Woo! Shall not depart from your mouth. Kaya ano ba lumalabas sa bibig natin? Kapatid, ang future natin nasa mouth natin. The power of God is in our life and death are in the power of our tongue. Hallelujah. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. Then you will make your way prosperous, and then you will have a good success. Hallelujah! Kaya pag ginagawa mo to, sigurado na ang 2026 mo. NLT, tingnan natin sa NLT. Study this book of instruction. Study mo continually. Mga estudyante, di ba nag-aaral kayo sa school? Diligent kayo nag-aaral? Dapat, sa Word of God, ganun din. Study this book of instruction continually. Hindi, busy ako kasi marami kong continually.
Meditate on it day and night so you will be sure. Ayan na naman si sure. You will be sure to obey everything is written in it. Kaya kung walang continual studying, what will happen? You are not sure to obey everything was written in it. And then, only then, walang ibang paraan, you will prosper and succeed in all you do. Continually studying the Word. Happy New Year talaga ang buhay mo. Pero tignan mo ang mundo, anong ginawa? Busy. Busy. Alam mo yung pagka-busy mo? Gawa yun ng kaaway so that you cannot pay attention to His Word. Tactic niya yun. Pero ito yung totoo. Pag maramdam mong busy ka, dapat yung time na yun by faith, i-drop mo yung sarili mo. Basa tayo. Yung ginagawa ko, mga kapatid, pag naramdaman ko, dito nga tayo, magpipray tayo, ho, Ramaso, Kolomongga, Ramon, Zenge, Romonde, Reyeke, Ramongga, Lamanda, Dayaramanda. It takes courage. It takes faith. Draw yourself back into prayer. Draw yourself to the Word. Kasi yun lang ang paraan. Minsan nakakalungkot eh. Punta tayo sa church. Ay naku, busy talaga ako, pastora eh. Talaga. Tapos ang buhay hindi victorious. Kasi busy. Pastora, wala ko talagang ginagawa. No? Sarap ng buhay mo. Of course. Ba't pahirapan ko? I'm doing what He said. Eh, maganda ang buhay. Okay. Look, si Lord nagbigay, nag-offer sa atin na maganda ang buhay. Anak, itong gagawin mo. My yoke is light and easy. Ano yan? Wings of love? On the wings of love. Lilipad ka talaga. Light and easy. Pero, tingnan mo yung deception ng kaaway. Ayaw niya na maging easy yung life mo. I-complicate niya yun. Ha, sabi niya, di ba meron ka pang gagawin doon? Oo nga, no? At di ba, ito pa? Oo nga. At, may hugasan pa doon. May labahan pa doon. May mga pasaway pa dito. Naubos ang oras mo. Hanggang aligaga ka na. Sabi mo, sakit ang ulo ko, sakit ang katawan ko, puro na lang trabaho. Bakit? Hindi ka kasi inauna mo. Pero kung continue ka, nag-aaral, hindi mo naman kailangan mo punta ng Bible school. Marami naman din pumunta ng Bible school, hindi naman sumusunod din. Wala yun sa school. Sa puso yun. Nasa school ka nga, hindi ka nga nag-meditate. Wala din. O, tingnan mo anong purpose of my day say that you will be sure to obey everything. So, kaya yun, habang nag-aaral ka, na-meditate mo yun, tapos ito na sa Satanas, pinipressure ka dito, pinaisip, tapos yung mga luma mo pang mga ewan ko, yung hindi magandang mga ay! Tapos napapansin mo yung katawan mo, ini-interview mo, andun ka na, nagmumukmuk ka na sa gilid mo. Wala na, nag-e-emo-emo na. Nag-e-emo-emo na, nag-worry-worry na, wala na sa presence ng Lord. Kayo, no result. Pero kung minimeditate mo yung Word of God, normal talaga yung kapatid kasi the battle is in our mind. Normal talaga yun. Pero nasa sa atin yung kung i-entertain natin yun. Kaya dapat kailangan talaga automatic agad, grab mo kagad, lagay mo kagad dito yung salita ng yan. Hindi, sinabi ng Lord. No, sinabi ng Lord, I trust in the Lord. Happy are those who trust in the Lord. Yes, Lord, I'm happy. Ha, ha, ha. Laban kasi. May spiritual warfare. Amen.
Anything that God gives you is not a burden because it overcomes. Anything that God gives you is a winner. Anything God gives you will put you over. Anything hindi yun siya magpapadown sa atin. Ay talaga nabuburn out ako kasi ang daming ginagawa sa church. Ang tanong naman, bakit mo naman ginawa kung hindi naman yung pinapagawa ng Diyos sa'yo? Iyon namang iba, ayaw na talagang gumawa. Sila lang, kasi sila lang. Hello? So that's an excuse. It's not an excuse. Marami akong nababasang libro. Talagang marami. Praise God, mag-31 books ako ngayong taon na to. Pero hindi palaki ng ulo ko. Dami akong nakikita doon. The church is the number one entity where we are being trained and equipped spiritually. If you are not involving yourself in the church, mapapansin mo, napakalayo mo. But if you are involved in the church, maramdaman mo, you are in that church. If you are not involving, kahit isang bagay lang dito sa church, you feel yourself out of the church. There's something in the inner man. But once you embrace, you connect, you involve in the things of God, in the work of God, in the church, you really feel in the inside that you are in the church. We're body. Amen? We're the body of Christ. Imagine mo, ikaw, may part ka dito, hindi mo ginagawa. It weaken the body. You're not doing your part in the body of Christ. Amen? And you will not grow spiritually. Because no one can, kumbaga, no one is an island. You must to know your part in the body of Christ. Amen? Kaya nilagay tayo ni Lord sa body. Ibig sabihin, mayroon kang part sa body. Ang tanong, ginawa mo ba yung part sa body? Amen? Kung ikaw pala yung veins, kunting veins, kunting ugat sa body, hindi mo ginawa, ano nangyayari? Dysfunction yung body. Hindi mo nang kailangan mapapakita eh. At least you know that you have part in the body. Hindi lang dito sa part, yung internal organ mo, ando doon ka sa loob, meron kang part doon sa loob. Ikaw mismo dapat makakaalam ka. Ikaw mismo dapat tatanungin mo, ano yung part ko, Lord, sa body? Anong part ko, Lord, dito sa Chan International Ministry, Lord? Anong part ko God sa body of Christ? Kasi body of Christ, hindi lang dito eh. It's a whole. The universe. The universal church. Dapat alam natin yung part natin. Amen? Because if we are not involving, we don't know our part, and you don't know you're not doing your part, God prepared, di ba? We are God's masterpiece. Recreated to do the good work that God prepared for the foundations of the world. So ginawa ba natin yung part natin? Amen? Hallelujah! Praise the Lord! Happy New Year! Kailangan na tayo mag-isip. Walking in love and forgiveness is not a burden because love is the way to victory. Love never fails. Hindi ko kaya talaga mapapatawad. Kanina umaga nag-pray ako dito. Lord, I'm here. Tapos habang tinitingnan ko, nasa x-ray room ako. Lord, examine my heart. If there's anything, nakaka-offend ba ako, Lord? May na-offend ba ako? Kung may na-offend sa akin, Lord, problema nila yon. I forgive them. Nothing in me. You and me, unto them, I forgive them, Lord. Lord, kung meron akong nagawa na hindi tama, Lord, kung meron akong naisip na hindi tama, Lord, kung meron akong nasasabi hindi tama, forgive me, Lord. Thank you, Father. If you confess your sin to God, is faithful and just and to forgive us. And thank you, God, for the cleansing of the blood. Simple lang. Na kahit maramdaman mo, pagpikit mo sa isip, pagpikit mo, meron ka kagad. May mga sumasablay-sablay. Tapos sabihin mo, that is disobedience. Amen?
Kaya, pag disobedience tayo kay Lord, what happened? We are opening the door of Satan so that Satan can enter in. Blessed na tayo. Pero pag mag-disobey tayo, out of love, out of God. So, kung mag-out tayo sa love, we're not talking in love, we're out of God. So, kailangang ayos. Amen? Kailangan tayo mag-ayos kasi patapos ng, ito na talaga yung katapusan natin sa 2025. Sayang naman yung piniprepare ni Lord sa atin sa 2026. Hindi natin ma-enjoy. So your faith is your victory. Ulitin ko po, your faith is your victory. Okay. Mark 5. Tingnan natin sa Mark 5. Mark 5:26 to 34. Babaeng dinudugo, di ba? And had suffered many things from many physicians. She had spent all that she had and was no better but grow worse. Hallelujah. When she heard about Jesus. Oh, when she heard about Jesus. Ang ganda ng testimony kay Kuya talaga na nakaraang Sunday. No. When she heard about Jesus, what happened? He came behind him, the crowd untouched. Tingnan mo, yung faith, hearing. So, anong giwa ng babaeng dinudugo? When she heard, she act. So, hindi talaga po pwede yung mag-heard ka tapos wala kang action. Faith is an action. Okay? Faith is an action. Acting on what we heard. Okay, next verse. For she said, okay, she act through her speaking. She heard about Jesus, she act, una, bibig. So anong response natin every time na marinig dahil kay Lord? Bibig. Okay? Bibig. How to be a doer of the word? Put it in your mouth. You are a doer of the word if you put the word in your mouth. Kasi yung word na yon na nilagay natin, kasi kay Elijah, maliit ang itlog ko, bukas makalawa, maliit na. So ganun doon yon. Kung anong narinig natin kay Lord, ilagay natin sa bibig natin. Look, if I only may touch His clothes, I shall make well. So, she make a decision. Mahawakan ko lang laylayan na to, gagaling ako. So hindi siya nagstay. She moved. Hindi niya inaantay yung healing niya sa bahay. Okay? Hindi niya inaantay yung healing niya sa bahay. Narinig niya patungkol kay Jesus. Narinig na andun si Jesus. Sabi niya, mahawakan ko lang lalayan na to. Gagaling ako. Kaya anong ginawa niya? Sinabi niya, gagaling ako. Pumupunta siya doon sa manggagamot. Kaya narinig niya. So, ganun din. Yun yung faith. Kung anong naririnig natin, sinasabi ni Lord, kailangan talaga tayong pupunta doon. Sasabihin natin, then pupunta tayo doon. Speak and act. You heard, you believe, you speak and act. Okay? Clear na? Simplify na to. Kailangan mo rin talagang mag-hear. Kunyari, pagdating sa finances, kailangan mong makinig, kailangan mong mag-hear sa finances, lalo na ngayon, 2026. Dapat ngayon, mayroon na tayong planning. Ano ba yung planning natin sa 2026 pagdating sa finances? Kasi kung walang planning, palpak din yun. Dapat may planning tayo. May decision na. Kung 2025, hindi ka pa nagtatayt ka man, hindi ka naman consistent, ngayon magpaplano ka. Lord, sa 2026, Lord, consistent na akong tither. Then you act on it. Hindi lang kasi talaga pakinggan. You make a decision. Mahawakan ko lang yung lalayan ni Jesus. Gagaling ako. So, nung ginawa niya, nagdesisyon siya. Lumakad siya. Kaya na-receive niya yon. So, pagdating sa finances, Lord, thank you, Lord God, sa 2026, Lord. Lord, consistent na ako, Lord God. I keep on hearing, Lord. Lord, na talagang yung pag-uubay, Lord, I make a decision, Lord God. Hallelujah. This is my faith, Lord. Now you are responding. Kay Lord, consistent na ako, Lord, sa pagtatayt. Lagay mo na sa notebook ngayon. Ilang porsyento? Planning yun. Hindi po pwedeng wala kayong sinusulat. Kasi pag wala kayong sinusulat, nabubura yun. Susulat mo yun. Tapos maglagay ka na ngayon ng lagayan. Amen. Ito sa pang-tithe, ito para ganito, ito para ganito, ganyan. O ngayon, tither ka na, Lord, sinabi mo, tapos alam mo, meron kang, meron kang barns. Lord, you said in your word, God, you fulfill my barns with plenty. Kay Lord, thank you, God. My barns are filled with plenty in Jesus' name. So, meron ka ng demand, meron ka ng command. Kasi nga, nag-obey ka na from
what you heard. Hindi nag-heard ka, tapos ina-ignore mo yon, you are not really acting. Kaya hindi yon, walang result sa buhay mo. Amen? Ito pa, sabi mo ano pa, Pastora? Pagdating sa finances, when you heard God and you are not doing it, tapos, kunyari, 10%. 10% naman talagang tithe kahit anong gagawin natin. Ngayon, hindi 10% yung binigay mo. Huwag ka na lang magbigay. You are insulting God. That is disobedience. Please. That is insulting God. Okay lang sana kung di mo na-hear. Pero nag-speak na sa'yo eh. Pero ayaw mong gawin. Ginawa mo nga, pero hindi naman yung sinasabi niya. Huwag mo nang gawin. Please. That is an insult to the Lord. Mas nakakatakot yun. Pariho lang yun sa hindi mo ginagawa kaysa ginagawa mo. Okay, for example, ikaw Ate Tess, anak mo si Nene, sabi mo, pwede mo makikisuyo naman kasi, di ba? Makisuyo, pakilinis nga yung kwarto ko doon sa taas. Si Nene, nagmamaktol ka. Pero sumunod ka rin. Pero doon sa kabilang kwarto, nilinis mo. Di sinabi ni mama mo. Matutuwa ka? Ano sasabihin mo sa kanya? Oh, listen with God. Sumunod ka nga, hindi naman tama. Nagbigay ka nga, hindi naman tama. Tuwa ka ba? Merry Christmas, Happy New Year. Dito lang ako para ayusin talaga tayong buhay natin. Di ba? Para maayos natin. Maayos. Maganda nga ang buhay natin. Pero kung yun nga lang, yun bagay na yun, hindi natin ginagawa. Paano pa yung iba? Totoo nga, please huwag nyo lang gagawin. Hindi gagawin. That's an insult to the Lord. You are not honest. You are not honest to yourself. You are honest to the Lord. Promise. Itong kailangan natin ngayong word, bakit dito tayo pumunta? Somebody need this. Amen? Kasi I'm not also after your money. What I'm after is you know how to obey God. Because this is the reason why God sent me here. To teach you everything what I have commanded you. Amen? Kasi hindi tayo religion dito eh. God sent me here to teach you everything what I have commanded you to do. Amen? Kasi kung hindi ko itong ginagawa, I cannot boldly teach you. Diba? Pareho na tayo, na-insulto natin si Lord. Pareho na tayo, nagpaplastikan. It's not right. Amen? Hallelujah. Ang faith kasi kung anong sinasabi ni Lord, do it exactly. Hindi tayo lilihis-lihis pa. With our own opinion, with our own ideas. Hindi nga eh. Di ba? Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your heart, do not lean with all your understanding, in all your ways acknowledge Him, and He will direct our path. So kung anong sinabi ni Lord, yun ang gagawin natin. Kung di natin kayang gawin, Lord, give me grace to do it, Lord. Sa ngayon, Lord, honestly talaga, hindi ko talaga kaya. Kasi lahat ng paggawa natin, it's by grace of God, hindi atin. It's good to be honest to the Lord. Lord, yeah, I heard it, Lord, pero Lord, honestly, Lord, hindi ko talaga kayang gawin yun. Help me, Lord. Give me grace to do it, Lord. Kasi kahit ngayon, talagang lagi kong pray kay Lord, help me. Lord, help me. How do you want me to do this, Lord? Lord, help me. Ay talaga, Lord, kung ako hindi ko talaga kaya. Lord, help me. Show me, Lord, how to do it. How do you want me to do it, Lord? Show me, kasi wala. Hindi pwedeng magmamarunong tayo. Amen? Dapat alam natin kung ano yung tamang, kasi sinabi ng Bible, kung ano yung tinuturo sa yung tama, yun ang gagawin mo. Eh, ito yung sinasabi ng Bible. Eh, tamang Bible, di ba? Di ka lang susundin natin. Kung hindi natin, totoo, pag hindi mo kaya, it's good to be honest, Lord, hindi ko talaga kayang gawin to, Lord God. But Lord,
please help me. I am willing, Lord, to do it. Thank you for your grace, Lord. Thank you for your grace. Next time, Lord, hit ko na yan, Lord. Next time, Lord, hit ko na yan, Lord. Next time, Lord, magagawa ko na yan, Lord. So, mayroon kang desisyon na ginagawa. Amen? Ngayon, pag nagdesisyon ka na, doon na yun yung grace ni Lord. Tutulungan ka na ni Lord kung paano kanya gagawin. So, kailangan mo na talagang magdesisyon ka. Kasi nga, response nga natin. Okay, sana ba tayo? Sige, tuloy tayo. Ha, ha, ha! Kaya nga by faith nga, faith is a lifestyle. Immediately the fountain of her blood was dried up, and she felt her body that she was healed of the affliction. So faith works. And Jesus, immediately knowing in himself that power had gone out of him, turned around in the crowd and said, "Who touched my clothes?" Hallelujah. Next verse. But his disciples said to him, and sinabi niya, "And you may who touched me?" And then next verse. And he looked around him, who had gone in his things, and next, but no, the one fearing and trembling, knowing what had happened to her, came and fell down before him. And okay, next verse, last verse. Ayan. And he said to her, "Daughter, your faith has made you well." Daughter, your faith has made you well. Well in your finances, well in your health, well in your relationship, whatever needs to be well, your faith will make it well. Amen. Hallelujah! So, kailangan lang talaga nating mayroon tayong maririnig sa mga bagay-bagay na yon para magawa po natin. So, faith is what you say and what you do based upon the revealed will of God. Okay, ganito yon. Sinabi ko kanina, patanggol sa tithe. For example, narinig mo yon. Lagi mong naririnig. Pero walang revelation sa'yo, okay lang. Pero kung na-reveal na yun sa'yo, ni-reveal na ni Lord sa'yo, nag-speak na si Lord sa'yo, pero hesitant ka, doubt ka, afraid ka na gawin yung mga bagay-bagay na yun, that is disobedience. Amen? Ayaw mo lang talagang sumunod sa Panginoon. Ay, hindi naman si Lord mamimingot sa atin eh. Diba? So, kailangan natin gawin ang tama. Mark 9, sinabi, all things are possible to him who believes. Kaya all things are possible to him who believes. Mark 9:22 to 23. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. And often he was thrown into fire. Alala ito yung anak na dito, laging may say shore. Okay, and the fire and water and the stream. But if you can do anything, sabi ng tatay, have compassion on us and help us. Next, and Jesus said to him, if you can believe. If you can believe. If you can believe, all things are possible. If you can speak what I said. Because faith is believe. So ano yung believe? You speak. So if you can speak what I've said, all things are possible. If you can speak that my God will supply all my needs according to His riches and glory, then God will supply all your needs. Ano ba yung faith? Ano ba yung belief? You speak what you heard. Amen. Hallelujah. Don't speak the things that you did not heard. Okay, for example, pagdating sa healing, narinig mo na, Lani, God fixed your knee. Okay lang niya. Narinig mo, Lani, God fixed your knee. Believe. Narinig ko, fix at saka believe. So, nang ginagawa ko ngayon, Lord, thank you. I believe. My knee is fixed. Fixed na ba kaagad? Process. And then, until such time, nagkaroon ako ng revelation, okay. I will continue to keep on saying until I will see the manifestation. I will not speak any other words except the word, my knee is fixed because by your stripe, I am healed. So, anong ginagawa ko? Anong tinuturo ni Lord sa akin? Sabihin mo lang anong sinasabi ko. Anak, pag may kumakatok dito, anak ha, itong sasabihin mo. Kuya, style yun, di ba? May naniningil. Tapos wala kang pambayad. Tao po.
Anak, pag may kumakatok, anak, sabihin mo na, wala si mami dito, ha? Loka, sabihin mo na wala si mami dito. Di, kumatok na. Tamo. Asa si mami mo? Sabi ni mami, may kumakatok. Sabi na, wala siya dito. Repeat. Yun yung faith. Repeat. Repeat what God said. Di ba? Di nagalit si mami. Tama naman eh. Anak, nakuha nyo? Anak, pag may kumakatok, sabihin mo na walang tao dito. O di may kumatok nga. Sabi ni mami, wala nang tao dito. Kuha nyo? Ang faith is, i-repeat mo lang ang sinabi ng Diyos. Yung si mami at saka yung bata, kasinungalingan, di ba? Ito, hindi to sinungaling. Kaya pag sinasabi mo to, totoo. Yung si mami at saka si bata, ang nagsasabing totoo yung bata, si mami hindi. Pero ito, si Lord, nagsabi ng totoo. Kaya pag sinabi mo ang totoo, mangyari. So that is faith. Amen? Simplified na. So pagdating sa finances, yun sinasabi, yun lang sasabihin lagi. Sasabihin. Pagdating sa, yun lang sasabihin. Pag lahat, all is well. Shalom, shalom, all is well. Kasi yun ang sinasabi niya. Big sabihin, we trust in His Word. At yung kinanta, and it to pass because you believe. And it will bring it to pass. So kahit sinasabi ni Lord, pero hindi tayo nag-believe, hindi natin sinasabi sa bibig natin, hindi siya mangyayari. Pero sinasabi ni Lord, binibilieve natin, in-speak natin, it will come to pass. He will make it come to pass. Sinabi ni Lord, I will watch my word to perform it. So God is waiting on His word sa bibig natin. Kasi, binigay niya sa atin. Okay, binigay niya sa atin ngayon. Nung nahirinig mo yon, tinanggap mo yon, pinawalaan mo yon. So ano yung, the abundance of the heart, the mouth speak. So ngayon, nina-speak mo na. Ngayon, pag nag-speak ka na, then God will perform it. Hindi siya automatic. Amen. Hallelujah. Praise God. Anong oras na? Ay, time sa... Sige na, uwi na tayo. Happy New Year. Basta yun na yun, ha? Okay, naintindihan na natin. Okay. Siguro maliwanag yung example ni nanay at saka may naniningil. Clear yun? Oh, simplified talaga tayo ni Lord. Anak, pag kumakatok anak, sabi mo na walang tao. Di sinabi mo walang tao. Di ganun din. Pag mayroong sinabi ni Lord, sabihin mo lang. Kasi ito yung totoo mangyayari. That's faith. Once you heard it, balik mo lang sa Kanya. That's faith. That's how we walk by faith. Amen? And that pleases Him. And will bless us. Di ba? Simple lang. Kaya hindi natin siya i-complicate. Huwag talaga natin i-complicate ang buhay natin. Dapat ang kailangan natin talaga, study the Word continually. Meditate in. Meditate. Hanggang yung obey mo. O pagkatapos wala na, maging sensitive ka na. Mind mo na yung life. Kaya tayong lahat. Let's pray.